Ayan po at kumusta na po kayo? Sa lahat po ng aking mga subscribers, sana po ay walang nagkasakit sa inyo dahil ang lakas po ng bagyo at kabi-kabila po yung baha. Kaya po mag-ingat po kayo lagi, ano? At wag po kayong, kung hindi rin po kailangan lumabas, wag po muna kayong lumabas dahil nga po dengue at saka yung leptospirosis ay baka madali kayo. At siyempre, nandun pa rin pong aking pagdarasal na sana lahat kayo ng mga subscriber ko ay nasa mabuting kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng sakuna, sa lahat ng uri ng sakit at sa lahat ng uri ng problema sa buhay. Bagkus ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan po ang maasahan yung lagi kong pinagdasal yan sa ating Panginoon na sana manawari ay dumating na sa inyo yung swerteng para sa inyo. Ayan po at sikapin po natin maging mahinahan ngayon dahil linggo naman po ngayon ay sikapin natin maging hinay-hinay lang baga. Di ba? Ganun lang po at wala po muna yung bulyaw-bulyaw, ano? At bagamat po at kumukulo ang dugo ko ay sabi ko nga po linggo naman ay hayaan na po natin munang maging maayos yung ating topic ngayon. Bagamat nakakapanggigil ay gusto ko lamang pong ibalita sa inyo na talagang kumpirmado po na may kaso itong si Butod sa Amerika. Kumpirmado na kasama nila yung namatay na si Tantoco. At ngayon nga po ay hinihingan yata kasi hindi naman ako mismo ang nakakita ng papel. At ang ito po ay nagbase lang po ako doon sa broadcast ni na GM Morales, Kati Binag at saka itong si Maharlika na kung saan ay pinagbabayad daw po ng multa na $5 million itong si Butod. Lord, maging mahinahon sana ako. Okay. Kung yung $5 million na yun ay sigurado na po na pira po natin ang pambabayad yan. Sigurado na po, wala na pong kaduda-duda na pira na naman ng gobyerno, pira nating mga Pilipino, yung pangbabayad yan. Sabi ko nga po, imagine mo $5 million. Ay grabe. Napakarami na po sana nating mga kababayan ang kahit papaano ay mapasaya natin. Yun po bang hindi magutuman, yung tipong pagdating ng oras ng kainan ay may makakain sila? Abay, napakasaya na po nila. So ngayon po talagang sabi ko nga yung iba po dyan talagang grabe ang pagtitiis ng kagutuman. Alam niyo po ba na yung ubod ng saging, yung puno ng saging, yung pag tinalupan mo may ubod yan. Alam niyo po ba na nilalaga po nila, yun po ang kinakain nila. Nakakadurog ng puso. Sa totoo lang. Tapos mabalitaan natin na dahil lang sa kapritso nitong asawa ng bangag na ito, dumayo pa sa Amerika para magsinghot na magsinghot. Tapos gumawa pa ng kababalaghan na magre-resulta na magbabayad ng $5 milyong. Grabe. Lord, pakitulungan po ako na huwag tumaas yung dugo ko sa ulo. Grabe. Ngayon, nandun na naman sa Saudi Arabia, sa Dubai, na dumalo na naman ang Manila Film Festival na naman. International yan film festival.
International pala, International Film Festival. Dumalo na naman. Imagine nyo mga kababayan, talagang sobra yung pagwawaldas ng pera ng bayan. Sigurado naman po ako na hindi naman nila pera yan eh. Sigurado po ako dyan. Kundi pera natin yan. Imagine mo ilan na naman ang bit-bit na kasama niyan. Baka mamaya humigop na naman sila, ay baka talagang tuluyan ang hindi makauwian din sa Pilipinas pagka nangyari yun. So, yun. Kita nyo na yung pagwawaldas ng pera. Kung ilan yan, kung ilan yung kasama niyan na naman, bayad po ng pera ng taong bayan yan. Tapos, pati itong mga depositors, pinag-iinitan, sinisilip ni Recto kung paanong mapagnakawan itong mga depositors sa bangko. Dahil doon sa 20% na ipapataw na tax. Tingnan yung kawalang hiya ng gobyernong ito. Yun po ang sobra na. Sobra-sobra na po yung pagwawaldas nilang pera ng bayan. Na sa kabilang banda, sobra-sobra naman po ang kagutuman nitong ating mga kababayan. Napakarami po nating mga kapwa Pilipino ang walang masaing. Ako na po ang nagsasabi dahil personal ko pong iniikutan yan kasama ng mga team ko. Alam ko po yung sinasabi ko. Kung ano po yung bumubuka dito sa bibig ko, yun na po yun. Ako po mismo ang nakakasaksi kung gaano kahirap itong mga taong ito. Pagkatapos yan, makikita nito kakaliwat kanan ang pagwawaldas ng pera dahil lang dyan sa film festival na yan. At ngayon nga ay walang kadala-dala. Di ba International Film Festival din yung inatinan sa Amerika na kung saan ay yan na nagka-problema na dahil dyan sa paghihigop ng shabu. Hindi pala shabu. Ang shabu po pang mahirap lang yan eh. Yung cocaine, yan yung pang talagang alta sosyudad yan. Diyan yan sa mga kawatan. Yan po yan. Kawatan lang po ang maka-afford ng Coca-Cola na yan. Cocaine. So, grabe. At ngayon, magbabayad siya ngayon. Hindi siya eh. Tayo po ang magbabayad nun eh. $5 milyong ang babayaran natin. Dahil lang sa kadimunyitahan itong ay nako. Lord, pakigabayan lang po ako na huwag tumaas yung dugo ko sa ulo. Talagang malapit-lapit na ako magbumura. Dahil nga lang po, sorry po talaga. At linggo po ngayon ay sabi ko po sa inyo, sisikapin ko pong huwag maging magaspang ngayon. Napakarami po. Ngayon ay nandoon na po sa Amerika si Bangag. At kung ano-ano ng kabulastugan ang sasabihin doon kay Trump. At alam na pala ni Trump na yung nangyari dito kay Butod na yung pagkaka-hold for investigation. Inimbestigahan na po pala yan sa Beverly Hills Police sa Amerika. Aywan ko kung mapag-usapan nila yan. At katunayan, ay hindi na nga po niya pinayagan. Hindi po pinayagan ni Trump na isama pa yung Butod na yan dahil ang sabi raw ni Trump yata ay wag mo na lang isama yung Butod mong asawa dahil unang-una nadidiri akong tumingin sa itsura niyan. Pangalawa, baka hulihin pa ng pulis ulian dito at tuluyan ng ikulong. At hanggat hindi nakakapagbayad ng 5 milyon. Siyempre, iniiwasan naman ni Trump talaga dahil siyempre kung kasama si Bangag, iniiwasan naman niya na maaresto talaga yung asawa ng Presidenteng Bangag. So, kahiyaan yun.
ay kung aarigluhin ni Trump yan doon na sabihin na wag, ay mapupulaan siya ng mga otoridad ng Amerika pagka ginawa ni Trump yun. At hindi gagawin ni Trump yun. Kaya mas minabuti pa ni Trump na sabihin na lang na huwag na lang isama. Yang asawa mong butod, yang asawa mong bangag, yang asawa mong budlat, huwag mo nang isama dahil baka masuka lang ako pag nakita ko ay tsura ng asawa mo na yan. Kaya si bangag lang ang nandun. So, imaginin mo yan. Isa pa yan. Pagbalik niyan dito, sasabihin na nakakuha siya ng investment. Magmula nung siya ay nakaupo, nakailang daang bisis na po yan na nagpabalik-balik sa kung saan-saan lahat ng abansa pinuntahan niya. Hindi po ba laging milyon-milyon yung investment na darating din sa atin? Yung mga kanyang mga pinupuntahang bansa. Nasaan? Ultimo pong isa, wala pong nag-invest na negosyante dito sa atin. Iyan ang totoo. Kaya nga, wala na pong pera ang Pilipinas. Sa katunayan, kitang-kita nyo na po itong kilos ni Recto na pati itong mga depositor ay sinisilip. Pati yan gusto pang nakawin itong mga ito. See? Diyan nyo na makikita. Yun talagang simot na ang pera ng bansa. At ngayon mayroon pang naibigay na po yata yung inutang or inuutang, hindi natin pasigurado, pero ang sigurado po ay nag-apply na naman po sila ng utang ng another 6 trillion. Yan, 6 trillion po. Kasi nga po, simot na po talaga ang pera ng bayan. At yung ba namang walang tigil sa kaayuda itong tambaloslos na tikbalang na ito, na kunwari ayuda pero wala naman talagang ayuda. Mayroon at sa mayroon. Kumbaga, yun po, ilang beses ko na pong tinapik ito dito. Yung kunwari na 5,000 or 10,000 kuno na ayuda. Halimbawa na natin, sige, wag natin sabihin 10,000. Yung 5,000 na lang kuno na ayuda. Nakalista sa gobyerno, 5,000. Pero, ang totoong nakarating doon sa beneficiaries, doon sa bibigyan ng ayuda, ay 500 na lang. So, yung 4,500, kinupit na ni Tambaloslos at saka itong DSWD. Kasi yan po ay mga kasabwat. Tingnan nyo. Ganyan po ka-animal itong gobyernong ito. Ganyan po kabuaya itong gobyernong ito. At pinasukan pa ng mga politikong nuknukan din na pagiging kawatan. Nagsama-sama na po. Kaya sabi ko nga po, wala na kayong itinira dito sa mga mahihirap kong kababayan. Wala na kayong itinira na kahit nakaunti man lang dito sa mga naghihirap nating mga kababayan. Nasaan ang konsensya ninyo? Yun po ang tanong ko sa inyo. Nakakatulog pa ba kayo sa mga ganyang pinaggagawa nyo? Dapat yan, huwag babayaran yung ariglo na yan ng $5 million. Dapat yan, ikulong na lang. Sino ba itong pana ito, itong butod na ito? Wala yan, basura po yan Basura. Bakit natin babayaran ng 5 milyong piso para matapos yung kaso niya na yan? Di ikulong. Ipakulong na lang yan. Bakit natin babayaran? Pira natin yan. Walang kaduda-duda na pira ng bayan, pira nating mga Pilipino, ang pangbabayad dyan sa... Ay, nako. Hindi ko maalaman kung ano pa itawag ko rito. Kasi nga linggo-linggo. Kung hindi sana linggo, marami akong dapat itawag dito sa ito sa butod na ito
At grabe. Ngayon po, kabila po yung mga na-wash out na bahay ng mga kababayan natin. Kabila po yung mga kitang-kita nyo naman po sa balita na mayroon pa nga po doon na walang man lang na isalba na kahit na isang gamit doon sa bahay nila kasi wash out po talaga. Dahil sa kabila po ang bahay. Hindi po ba't dati ang bumabaha lang dyan sa Manila, dati-rati dyan lang sa yung Araneta Avenue na yan at saka dyan sa Tondo, pero hindi po ganun ka taas ang baha. Ngayon po lampas tao Ano nga po ba ang dahilan? Ang dahilan po ay yun pong sinasabi na flood control na 5,500 na flood control na pinagkagastusan po yan ng bilyon-bilyon bilyon piso po ang ginastos dyan at tuloy-tuloy po ang paggagastos dyan. Isang araw po ang gastos ng flood control na yan kuno na kunwari may flood control na wala naman pero nagbabayad ang ating gobyerno ng 2 billion mahigit araw-araw. Araw-araw po ang pinag-uusapan dyan. Hindi po monthly. Tapos wala naman. Ang nangyari, perwisyo, puro baha dyan. Ngayon, bakit ko ba itinatapik ito? Ano bang pakialam mo, Mr. Verana, at wala ka naman dyan sa Manila, wala ka naman dyan sa mga baha na yan. At nandyan ka naman sa Mindoro, na kung saan ay puro nandyan kayo sa bundok. Opo, tama po kayo. May pakialam po ako dahil sabi ko nga po, marami po yan dyan, yung mga subscriber ko. Kaya ibig po ko pong sabihin dito, kaya tinatapik ko dahil para ipakita lang sa kanila na may malasakit ako sa kanila. Ganun po ako. Na itinatapik ko para matauhan ang gobyernong ito na iyang mga kasinungalingan nila na wala na silang ginawa kundi ang magnakaw ng magnakaw na lang na magnakaw na wala man naman sila nagagawa sa ating pamayanan. Lalo na rito sa ating mga kababayan. Yan po. Sobra pong dami ng mga kababayan nating mga nagugutuman. Sobra pong dami. Sobra po. Ayan po yung mga iniikutan din po namin dyan sa parteng Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Bataan. Grabe yung mga natatanggap naming text at saka chat. Grabe. Kaya nga, sabi ko na lang kung sabihin nyo na lang dyan sa mga malapit sa inyo mga tindahan, bigyan muna kayo at pag nakapunta kami dyan pagkatapos ng itong bagyong ito ay bayaran lang namin o di kaya kung pumunta kayo doon at kunin nyo yung number at kami na ang tatawag sa tindahang uutangan ninyo at para ipadala na lang ang bayad kung sa anumang pamamaraan kasi nga po hindi rin po kami makatawid. Wala pong barko na tatawid sa amin dyan sa Batangas. Kaya yun na lang po siguro. Yun po yung mga nagtitext, mag-chat na ganun po. Talagang walang-wala daw po talaga silang makain na. Ubos na raw po yung dati naming dinala sa kanila. So yun po ang nasabi ko na lang, pinagbiling ko lang sa sekretary ko na pumunta sila diyan sa tindahan
na malapit sa kanila, kunin ang number at tatawagan namin. Kami na mag-uusap at ibigay yung kailangan ninyo. Yan po ang order ko na po yan sa sekretary ko, at ang pagkakaalam ko po ay magmula pa kahapon ay marami na po siyang tinawagan at marami na pong napadalhan ng bayad doon sa mga tindahan. So, yun po eh. Hindi po kasi kami basta-basta dito na katawid. Kailangan pa po namin isakay itong sasakyan namin sa barko. At wala naman pong barko. Mag-signal number 1 lang po ay wala na pong tumatawid na barko. Kasi pagka pumupunta po kami dyan, ay lagi pong 2 o 3 truck po kami. At yan po yung mga punong-puno po yan ng mga pwede naming pambigay sa mga dating iniikutan, sa mga regular na iniikutan namin. Yan po ang totoo. Kaya nakakalungkot lang na habang nagpapasasa itong mga nandito sa gobyerno, habang patuloy yung pagwawaldas nila ng pera, patuloy naman yung mga pagdami ng mga kababayan nating wala nang masaing at gutom na gutom na. Yan po ang totoo. Kaya naman po, ewan ko. Sobra. Sige na po. Salamat.